Pero habang lumalaki si Rhoda at dumarami ang mga tao sa kanilang lugar, ang mismong tukso na ang di umano'y hindi napigilan ni Teresa. Ma'am, inom po muna kayo. Salamat. Ano ho, ma'am? Napapayag niyo ba si nanay? Mrs. ano ho? Baka pagod lang po, pasensya na, ma'am. Hindi din talaga kasi mahilig sa mga meeting-meeting yan si nanay eh. Minsan nga lang po sa isang buwan yan bumaba ng bayan. Sa pilitan pa. Baka naman sakaling magbago ang isip niya. Sayang naman kung hindi siya makakapunta. Halos lahat ng magulang nandoon. Pero iiwan ko na rin ito sa kanya, ha? Sige po. Sige, salamat, ha? Sige na ho, misis. Mas makakabuti po sa mga bata ang uma-attendang magulang sa PTA. Sige ho, alis na ho ako. Rhoda, tutuloy na ako, ha? Salamat, ma'am. Nay? Nay, okay lang po ba kayo? Oo, anak. Ay, salamat, Nay. The best talaga yung batchoy nyo. Ayan. Ayo. Nay, pwede ba akong pumunta sa fiesta mamaya? Susunduin ako ni Ellie para may kasama ako. Wag na, dito ka lang. Madilim sa daan. Di ka aalas. Bakit naman, Nay? Ayaw niyo akong payagan. Pitpitin mo na lang yan pagtapos mo kumain.
baba na ako. Sandali lang. Sige. Ganito pala dito. Bakit naman? Ngayon lang kasi ako nakapunta sa ganito. Talaga? Natutuwa ka naman. Mga kabataan, magstigil muna kayo. Magaling kayo sa akin. Hindi naligtas ang lugar natin ngayon. Kararating lang sa amin ang balita na may pinatay sa Purok 2, si Ma'am Gregorio. Si Ma'am? Teacher ko yun. May suspesa kami na may aswang na gumagala sa lugar natin. Wakwakan siya ni Ma'am at kinuha ang bata. Wala pa tayong basihan dyan. Hihintayin pa natin yung investigasyon. Pero Kap, kung totoo man yun, sino matinong tao gagawa nun?